Magandang tanghali po mga ka-farmers. Welcome po ulit dito sa aking channel. So ayan mga ka-farmers, bali kakatapos ko lang po dito mag-abono dito sa aking talong. Drenching po yung pag-aabono ko. Bali tinutunaw po yung abono. Bali nag-adjust po ako ng abono mga ka-farmers, no. Bali nagdagdag po ako ng nitrogen, ng urea. So sa timplada ko po dito mga ka-farmers, no, ito pong aking tab ay nasa apat na container po ito, apat na 16 liters. So naglalaman po ito ng apat na container. So bali yung abono na inilalagay ko po dito mga ka-farmers, no, 8 na triple 14, 8 din po na 1620, yung lata po ng sardinas na maliit. Tapos po mga ka-farmers, nag-add na rin po ako ng dalawang lata po ng sardinas ng urea, dahil nga po sa sobrang ulan, at hindi po agad ako dito nakapag-abono sa aking talungan. So kailangan din po natin na magpa-recover at para po gumanda po ulit yung kanyang mga talbos. So mapapansin naman kasi mga ka-farmers, sa kanyang mga talbos ay nanliliit na po, kaya nagdagdag na rin po ako ng nitrogen. So depende naman po yun mga ka-farmers sa ating obserbasyon. Kapag naging okay na rin po at saka naka-recover na po yung ating talong, so tatanggalin ko na rin po yung nitrogen. So balik ulit ako sa 1620 at saka urea lang. 1620 at saka triple 14. So bali wala na pong, di na po ako maghahalo ng urea, dahil nga po yung triple 14 at saka 1620 ay meron din po siyang nitrogen. So bali yung ginawa ko lang po dito, nagdagdag lang po ako ng kaunting nitrogen, kasi yung urea ay puro po yung nitrogen. Kaya kasi para manumbalik po yung kanyang magandang talbos, ayun mga ka-farmers. Pero okay naman po, so kailangan lang talaga po magdagdag ng nitrogen. Ayan. So bali sinare ko lang po dito yung pag-abono ko ngayon at yung timplada ng abono ko. At saka update na rin po ito mga ka-farmers sa banatiking ko po. Sakto pong 4 na buwan na po ito ngayon. So October 19 po mga ka-farmers, no. So yan, balik po tayo sa topic po mga ka-farmers. Ayan. So ayan mga ka-farmers, no, yung topic po dito talaga sa aking video. So bali sinare ko lang po yung patungkol po doon sa pag-aabono ko, sa pag-a-adjust ko ng abono. So dito na po mga ka-farmers sa aking ampalaya. So ito pa ay mahigit na pong 3 buwan. So sabi ko kasi dito mga ka-farmers, no, papaabutin ko lang po ng 20 harvest at saka ito-total ko na pong lahat ng nakuha ko. Pero sa ngayong 19 harvest pa lang po mga ka-farmers ay ito-total ko na po lahat kung ilang kilo ba ang na-harvest ko simula nung nagsimula pong unang harvest ko hanggang 19 harvest. So ayan, may mga pakunti-kunti pa naman siyang bunga mga ka-farmers, pero mahina na po talaga yung quality niya po, humihina na. So kanina inabunuan ko na rin po ito kasi para masuportaran niya rin po yung maliliit na bunga. Pero so i-stop na po ako mga ka-farmers, no, hanggang 19 harvest lang. So pero tuloy pa naman po yung kanyang pamumunga. Siguro pag nag-harvest ako dito, yung makakaya niya lang po siguro mga 3 kilo or 2 o mahigit pa. Pero mahina na po yung kanyang mga bunga dahil na rin po mga ka-farmers sa sobrang ulan. Kaya nagkaganito. So kailangan na rin po tanim ng bago. So hanggang 19 harvest na lang po dito mga ka-farmers, dahil nga unti-unti na rin po itong humihina at saka nagkakaedad na rin po mga ka-farmers, no. So yan. So hindi naman ibig sabihin na hanggang 19 harvest na lang yung makakaya niya. Siyempre meron pa naman makukuha tayong mga ka-farmers dito, no, at saka tuloy pa rin naman po yung kanyang pagtatalbos at pagbibigay ng mga bunga. Ayan, no, may mga bunga pa siya sa taas mga ka-farmers. At talagang ayan, no, natumanda na talaga itong aking ampalaya. So marami na po talaga akong nakuha dito. Saka blessings po mga ka-farmers, no, kahit 45 lang po to kapuno mga ka-farmers, talagang malaki po yung naitulong niya dito sa aking ampalaya na to. At okay po yung aking na-harvest dito. So doon na-total ko na rin po mga ka-farmers yung kinita ko. So papakita ko na lang po lahat ng mga nilista ko. So nililista ko po kasi lahat nito mga ka-farmers yung na-harvest ko.
kung kada harvest ko po kung ilang kilo ba, at saka kung ang presyo nandun na rin po kung mga magkano ba yung presyo niya kada benta ko. So siyempre hindi po nagpaparehas, meron mataas at saka meron din pong mababang presyo. So yan mga farmers, no, papakita ko po sa inyo yung na-total ko po doon sa aking nampatasan na yan dito po. So ito na po mga farmers, oh, yung mga nailista ko. So pasensya na po kayo sa handwriting ko. So ito po simula po August 16 doon na po kasi ako nagsimulang mag-harvest. So ayan, nung unang harvest ko ay 1 1/4. So 50 pesos po yung benta ko. So tag 50 pa yan. So sa ikalawang harvest ay naging 8.5. Tapos naging 60 naman ang kilo. Ayan, mga ilang harbisan din po mga ka-farmers ay naging tag 60. So pangatlo 11 kilos, pang-apat ayan tumataas yung mga ka-farmers. So meron po siyang kayo mapapansin na mababa kasi Monday at saka Friday nga yung pitas ko, at meron naman pang 2 days gap at saka merong 3 days gap. So ayan 35. So meron akong ditong pitas na pinakamataas ayan sa 8 harvest. Nakakuha po ako dito po mga farmers na 55 kilos po sa 45 din po kapuno. So nakakuha po akong mahigit 1 kilo kada puno. At saka 55 naman po yung wholesale. Yan, meron 60, 55 hanggang sa, so naging September, hanggang umabot sa September 16 mga farmers ay naging 40 na lang siya. Ayan, naging 40 hanggang September 24. So at bumaba na rin po yung pitas ko. So ayan, pero okay naman po yan mga farmers, no, kung mahigit 20 o 20 kilos kasi sa 45 kapuno lang naman yan. Yan, ito hanggang 13. So bumalik po ulit dito siya mga farmers ay nung 18 harvest. So kung nakita nyo dun sa nung nakaraan, dumami po yung kanyang bunga. So yung bumalik ulit sa 50. Ayan, sa 45 hanggang sa 50 pesos. Hanggang ngayon ay 50 na rin po mga farmers. Pero doon sa market, mayroong 55 or 60. Pero ako, dahil farm gate naman, binibigay ko na lang po 50. So yan dito. Ito na po yung last harvest ko mga farmers nung 19. So nung nakarang araw. So 14 kilos na lang po yung nakuha ko. Tapos ayan, tinotal ko po lahat mga ka-farmers. Yung good lang po yan mga ka-farmers. Hindi ko po na po isinama yung class B. Puro class A lang po yung tinotal ko. So simula nung nag-harvest ako hanggang ngayong 19 harvest ay nakakuha po ako ng 517 kilos po mga ka-farmers. Tapos tinotal ko na rin po mga ka-farmers yung yung mga presyo. Ayan, dahil yung mga presyo niya dito. Ayan po mga ka-farmers, so simula sa 50 pesos, 510, 600, 15, 14, 2,000, 18. Ayan, makikita nyo mga farmers. So sa 45 kapuno, libo rin po yung nakuha ko. Ayan, nandito 1,000, 2,000. So yung pinakamataas ko po ay 2,000 or mahigit 2,000 po yung na-income ko sa kada harvest. So ayan, kung wala naman po kung ayan, yung total niya po mga ka-farmers sa kinita ko, ayan, kumita po ako dito mga ka-farmers sa simula unang harvest hanggang 19 ay 22,195 pesos po. So yan po ang total mga ka-farmers ng kinita ko dito sa aking ampalaya na 45 kapuno. So halos wala rin naman po akong gastos dito mga ka-farmers dahil nga yung abono na ginagamit at mga insecticide ay nagsishare lang po sa aking talong. So napupunta po yung lahat ng so nakalista na rin po dito yung lahat ng mga expenses ko mga ka-farmers, no, dito sa talong at saka ampalaya. So ito-total ko lang po yan kung matapos na rin po yung season ng aking talong na dito. So yan, wala naman akong, hindi ko po hawak po yung ganyang kalaking pera mga ka-farmers dahil lahat po ng ay binibili ko rin ng insecticide, abono, at saka yung income ko po dito siyempre napupunta din po sa bahay at saka mga pagkain. Tapos yung binili ko po ng 3 plastic mulch ay dito ko rin po kinuha sa aking ampalaya at talong dahil po dyan sa
itinanim kong bago. So lahat po ng binibili ko na diesel at saka mga expenses na rin po mga ka-farmers, so mga binhi, so dito ko na rin po kinukuha. So kaya naging malawak na rin po yung sunod kong tanim. So yun lang po mga ka-farmers, no. Bali na mahigit to 22,000 po yung kinita ko dito sa aking mahamakin mo yan sa 45 lang po kapuno. Paano pa kaya kung nakapagtanim ako ng 100 kapuno or mahigit pa dyan or 200 kapuno. So malaki rin po yung kikitain natin mga farmers, no, simula unang pitas hanggang sa inabot po ng 19 harvest. So bali may itatanim ulit ako dyan mga farmers na Galaxy Max F1. So dyan ko yan itatanim sa space na yan. So bali mahigit 200 po yun na seeds. So sana palarin ulit tayo at kikita pa ulit tayo ng mas malaki. So hindi pa yan mga farmers, no, magpa-plat pa po kami niyan kasi hindi pa po natapos yung talong doon. So dito yung sili, yan okay na rin siya, nakaka-recover na dahil ay uminit na po ngayon. So yun lang po mga ka-farmers, no, share ko lang po yung income ko dito sa aking Mestiza F1. So yan, maraming salamat po. Ayan, kaya yun, ang ano ko lang po sa mga kapwa ko farmer, so tanim lang po tayo ng tanim at asinso rin naman tayo, no. So tulad sa mga kay Sir Oleric, ayan, umasinso siya, marami siyang nabili na mga gamit dahil lang po sa pagtatanim ng talong. Ganoon din kay Boss Greg, so marami na rin po siyang nabili ng mga gamit. So ako, dahil nga konti pa lang yung mga tanim ko, so yung mga nabili ko ay kakaunti pa lang rin at saka bagong kakaumpisa lang natin mga ka-farmers, no. So sana balang araw ay kikita rin tayo ng malaki sa pagtatanim ng gulay. So yan na, hanggang dito na lang po. Maraming salamat po sa lahat-lahat. Happy farming at saka God bless po.